I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. Ano ba ibig sabihin ng ban? Yung pag-import ng bigas hanggang sa katapusan ng taon na ito. Para sa akin guys, no, maganda ito, 'di ba? Dapat ka tuloy-tuloy na ito. Pero bakit minamali ng mga dilis? Hindi daw maganda ang pagbaban. Kasi malulugi ang mga magsasaka, mga siraulo talaga, ano? Ginawa na nga ng paraan ng Pangulo eh. Para naman makakatulong sa mga farmers. Sus Maria Joseph. Dahil isa lang ibig sabihin, marami po tayong supply, hindi na kailangan mag-import. Kaya binan ng Pangulo. Di ba? Sabi po dito mga kababayan. Sabi dito, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan. Jr., which is ang Bongbong Marcos, ang pagpapalawig. Ayan. Sa ban, sa pag-angkat ng imported na bigas. Hanggang sa matapos ang taon upang makatulong na mapatatag ang farmgate prices ng palay, ani ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ditong araw ng linggo. Ayaw nyo pa nun, di ba? Bakit kinukontra ng mga dilis? Naku po, grabe. Di mo alam ang mga utak nito. Gumagawa na nga ang paraan ng Pangulo para nang sa ganun maiwas yung mga pag-import ng bigas, mga imported na bigas. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan kasi marami pang ani na nakatingga. Ibig sabihin, maraming bigas. Ito po ang sinasabi natin mga bes. Pag si PBM tuloy-tuloy ang kanyang pamumuno, hindi po malayo mangyari na hindi na po tayo mag-import ng bigas, kundi mag-export. Yan kaya niyang ibaban nga sabi niya nga 60 days lang pero ginawa niya hanggang sa katapusan ng December. Tapos sabi ni Sir Yusek ba yun or Assistant Secretary ng DA, there's a possible daw na maiban sa next year. Maganda yan mga bes. Tuloy-tuloy yung progreso at ang mga magsasaka. You see, ito pa sinabi ni Sir, mga kababayan, yung iba kasi, kung bakit nagrereklamo, tawag nito, mura ang bili ng bigas, ng palay, kasi sa kanila. Dahil yung iba mga bes, no choice daw, na hindi na sila makapagbenta sa NFA kasi hindi natatangkilikin ng NFA dahil sa kadahilanan po, kulang po sa warehouse. If marami pang warehouse or malaking warehouse, baka lahat po daw ng mga ani ay bibili nila kasi nga mayroong warehouse na paglalagyan. Kaso lang wala So, ang iba, napipilitan sila na ibibenta sa traders na mas mura. Dahil ito naman, traders naman ito, mapagsamantala. Mapagsamantala. Bakit kanyo? Bibili nila ng mas mahal. Hindi, ibig sabihin, bibili nila na mas mura sa mga magsasaka, ibibenta nila sa merkado na mas mahal. Di ba kayo naloka? Sana po, sa pamahalaan, sa kay Secretary Laurel, naway mabigyan po ng kaukulang solusyon itong sinasabi na naway marami pa pong warehouse ang NFA nang sa ganon bibili na lang ang ani ng mga ibang magsasaka para naman makaginhawa po sila kasi ang NFA pag bumili kasi 18 or 19, correct me if I'm wrong, ang hindi dry. Kung yung mga traders, 8 to 9 lang, ang baba, di kayo naloka. Tapos yung pag-dry daw, pag-dry, binibili ng NFA, 23 to 24, ang laking bagay na po yun. Kaya maraming organisasyon na nagtitinda sa NFA. Yung iba naman, dahil hindi na sila makatinda doon, gawa nga ng walang pag-istaka ng bigas, kulang yung warehouse. So, ang pinakamaganda dito, I think, dapat bawat region mayroong warehouse, di ba? Na malaki, patayuan. Para nang sa ganun, yung mga ani nila doon na lang ibibenta sa NFA. At least, makabigay sila ng tulong sa mga local farmers. So, maganda to. So, dahil dito mga beswa, sa tingin ko,
Maraming paraan para matulungan sila tulad ng pagbibigay ng binhi na libre, sabi ni Jose o Assistant Secretary ni Secretary Laurel. So dahil dyan mga besa, para kumpleto detalyado, pakinggan nyo mabuti yung explain niya para maunawaan nyo, lalo na po doon sa mga utak dilis na hindi maintindihan ano ba ang bakit ban ang pag-import ng bigas hanggang sa huling taon huling araw ng taong ito. Pakinggan nyo ito para kumpleto detalyado. Okay? Don't forget to follow me mga beswa. Okay? Likes and comment. Ito na. Nang umaga po sa ating lahat. In relation po doon sa nabanggit kanina ni Yusek Claire regarding sa extension ng import ban until the end of the year, we're happy to note na with the record harvest ng palay noong first semester of 9.08 million metric tons ng palay, plus yung recent report ng PSA for the third quarter na almost 3.8 million metric tons, plus yung ina-expect natin din na harvest for the fourth quarter of about 7.5 million metric tons. That will bring conservatively yung ating record harvest for the year of almost 20.2 million metric tons. So yung pinakamalaking harvest na natala sa atin ay noong 2023 at 20.06 million metric tons ng palay. So with the conservative estimates, this will become another record harvest sa atin ngayong taon. Again, at 20.2 million metric tons. Pwede pa itong tumaas, depende doon sa magiging apekto ng bagyo, and hopefully wala na pong masyado. And yung ating consumption din at 122 kilos per capita per year ng bawat Pilipino, that translate to about 37,000 metric tons kada araw. Inaasahan natin na yung ating demand for the entire year is about 13 million metric tons in rice form. Kung ibabawas natin ito kasama yung na-import, ang ating na-import hanggang bago maglabas ng import ban ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas. Isasama natin doon sa palay harvest na 20.2, ang katumbas nun is about 12.8 million metric tons ng bigas. Plus yung ating initial inventory noong January. So yung ating lalabas na inventaryo bago matapos ang taon ay nasa 18 million metric tons ng bigas. Yung consumption natin plus yung mga waste, mga feeds, nasa 14 million plus metric tons. So lalabas by end of the year yung ating inventaryo ay nasa 3.4 million metric tons ng bigas, which is good for 89 days. So kahit may import ban po tayo ng hanggang December, we still have enough supply which will last us up to another almost 3 months hanggang next year. Yung imported na bigas, inaasahan po natin na maubos yan hanggang kalagitnaan ngayong buwan, November 15. So isang pagkakataon na rin ito na yung ating mga kababayan talaga ay magkonsumo ng ating lokal na bigas para lalo nating matulungan yung ating mga magsasaka. At tulong na rin natin ito. Ngayon, nailabas din ng ating Pangulo, nagpapasalamat tayo ng gusto, nailabas yung dalawang magkasunod na executive orders. Executive Order 100 para dun sa pagtatalaga ng floor price, at saka dun sa Executive Order 101 na nagpapatatag at full implementation ng Sagip-Saka Act. At kung mag-work ito in tandem, imagine natin kung gaano karami yung events araw-araw sa gobyerno, sa GOCC, sa state universities, sa mga lokal na pamahalaan. It will drive up yung demand for local agricultural commodities, especially for rice natin. At may ensure nito yung production at saka kita ng ating mga magsasaka. So ito yung magandang epekto nitong Executive Orders 100 at saka 101. Gusto rin naming ibalita na dahil parating naman, ngayon kasi halos patapos na yung harvest natin ng ating wet season crop, parating naman yung dry season crop natin ngayong November at mag-aani yan by March, April next year. Isang magandang balita sa utos ng ating Pangulo ay inilabas din ng ating Department of Budget and Management yung additional pondo para sa inbred seeds under the Rice Competitiveness Enhancement Fund na 1.66 billion pesos. Wow. Na pambili ng rice seeds ng field rice para i-distribute sa ating mga magsasaka in support again for the upcoming planting natin ngayong darating na dry season. At isa pa siguro nabalitaan nyo rin na nagpadala ang field rice
sa unang pagkakataon sa Global Seed Vault sa Norway, yung ating mahigit sa 4,417 samples ng mga traditional at saka mga weather resistant na mga binhi ng palay. So kasama rito yung Milagrosa, Dinorado, at saka yung ibang traditional, yung kiangan dito sa Cordillera. So napakarami nito. Ito yung unang pagkakataon na nagpadala tayo doon para masigurado na kahit anong mangyari, alam natin yung bansa natin maraming extreme weather events at masigurado yung genetic line ay ma-preserve for food security. Uli po, magandang umaga at maraming salamat. Nang tanong mula kay Bella Caliaso, Philippine Star. Hi, Asek. Hi, Good morning Bella. po. Sir, yung nabanggit nyo yung 20.2 million na target natin, although sinasabi nyo record harvest ito, pero considering na this season talaga yung pagtama ng mga bagyo, so naisama pa na natin yung worst case scenario kung nagsakali magkaroon ng worst case scenario, baba o kasama na doon sa 20.2 million metric tons yung assumption nyo? Every year, alam natin, meron tayong bagyo and about 4 to 5 dyan talaga mapaminsala. So, normally the DA is taking into account about 500 to 600,000 metric tons ng losses because of typhoons and other calamities. Last year, yun yung worst na na-experience natin sa sector. We lost about 1 million metric tons ng palay because of severe El Nino at saka La Nina. So, taken into consideration yan. Actually, ang range namin is 20.2 to 20.5. So, yung conservative is the 20.2. And then Asek, although yung SINAG and other farmers group, ini-welcome nila yung extension nga ng pagbaba ng imports na bigas. Kaya lang, ang pinupus pa rin nila, sir, maibalik yung 35% tariff sa imported rice. Ano po yung comment natin doon? Sinusuportahan ng DA yung pagtaas ng taripa, pero of course there should be careful balance between our farmers and consumers. Una, naglabas ang ating Pangulo ng mga necessary steps. Una dyan yung pagtatakda ng floor price, itong pagsuporta sa GIPSACA, pagre-release ng mga pondo. So all these steps are necessary measures para protektahan ang ating mga magsasaka. And last na lang, sir, yung pong problema pa rin ng ating magsasaka, yung mababang presyo ng palay. So sa ngayon po magkano na, and yung presyo naman ng bigas, kumusta po? And ano in-expect natin this holiday season? Yung epekto nitong pagkaroon ng import ban and possible extension hanggang December. Before that, nasa 8 to 10 pesos yung farm gate. Ngayon, nakakakita na tayo ng 14 hanggang 17, may 20 pesos na reported. Depende sa mga locations na nakita. So, we're expecting pag talagang na-extend tuloy-tuloy yung import ban hanggang December, ay patuloy na tataas yung presyo ng farm gate. Naasahan natin kasi yung production cost nasa 13 to 14 pesos. So yung expectation nila para sa sariwa nasa 17 pesos. At doon naman sa dry and clean, at least nasa mga 21 hanggang 23 pesos. Yung presyo ng bigas ngayon, sa huling monitoring natin, yung premium ay nananatili at 50 pesos. Yung regular ay nasa 38, yung well-milled ay nasa 40 pesos. So these are talagang matatag yung presyo ng bigas natin despite yung import ban ay hindi gumagalaw. So maganda yung epekto sa presyo ng bigas sa ating merkado. Sunod na tanong mula kay Chloe Ufada, Business World. Morning, sir. Sir, according to Secretary Laurel, the executive order po for the extension of the rice importation ban was supposed to be out yesterday. Was it signed na po ba by the President? And if so, when can we expect a copy of the EO? Tinitingnan din namin, pinapacheck namin sa office kung na-release na yung kautusan. But eventually, we were informed na may lalabas din po yung executive order. Follow-up question, sir. Last month, Secretary Laurel also said na the DA was eyeing a window po sa January for rice importation. Kumusta na po ito, and approve na rin po ba yun ng President? And if so po, magkakaroon po ba ulit ng ban after that, February po? Importante na i-considera natin yung kapakanan, again, ng magsasaka at ng consumers natin. Yung every cycle ng ating planting calendar, meron tayong 2 lean months o lean season. For the dry season, mid-January hanggang mid-February, yung lean months, ibig sabihin wala na tayong additional harvest. We need talaga import. So definitely by January, meron papasok na imports, kaya yung ban hanggang December lang.
So yung susunod na lean months dyan, bago mag-harvest ng September, so during July, August yung for the wet season. So dyan, kailangan meron din pumapasok na import. So ang ano natin ngayon, dahil alam na natin yung mga ganitong sistema, napaplano ng maayos kung kailan magkaroon ng import ban, kailan dapat magkaroon ng magandang production para ma-check natin parehas yung kapakanan ng mga magsasaka ng ating consumers. Magkaroon ng kapanatagan sa presyo ng bigas at ganoon din sa farm gate price ng palay. So to clarify, sir, wala na pong import ban pagdating ng... Ano yan, titingnan natin, posibleng magkaroon pa rin kasi kung maganda pa rin yung harvest at para again maproteksyonan yung presyo ng farm gate, it might be considered. But for now, ang importante ay meron tayong matatag na supply at presyo. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi sir, good morning. Just to slightly veer away from the rice importation, before umalis yung Pangulo papuntang APEC, na-announce niya rin po yung cost cutting sa ilang mga proyekto, kabilang po yung sa Agriculture Department. Will this have any impact sa mga magiging proyekto and gaano po ka-ready yung DA to comply? Kasi nabanggit dun yung farm to market roads, irrigation projects. So ano po ang response ng DA? Definitely, the department will comply doon sa kautusan ng ating Pangulo. In fact, during the last Senate hearing, nabanggit na ni Secretary, especially for farm to market roads, based on his own experience, doon sa existing parameters for pricing ngayon, medyo mataas. So definitely, since nag-confirm na rin ang DA through Secretary Kiko na DA will take up the challenge to implement a farm to market roads beginning next year, bubusisiin namin din yung pricing na ginawa ng DPWH para mag-align kung ano talaga yung prevailing market prices. Kasi talagang ganun tingnan ng inflation, tingnan kung ano yung dapat kita ng mga contractors para reasonable pricing for both the contractors and the government. Pero tama ka, hindi lang FMR, all other infrastructure ng ginagawa ng department, including irrigation, mga cold storages, warehouses, will also be looked upon. Salamat. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante. Good morning, sir. Ang ganda pakinggan yung sinasabi nyo na sapat yung ating supply ng bigas. Pero paano mo may ugnay yung dilema ng mga magsasaka na binibili yung palay nila ng 8 pesos per kilo? So, luging-lugi sila. Although, kahit anong hirap yung pagsisikap yung ginagawa nila, hindi nila mapaangat yung kita nila. Anong matutulong ng DA? Yun po, unang-una nga, naglabas ang Pangulo para suportahan sa pagtatanim. Kasi kung titingnan natin ang mandato ng kagawaran, ang focus talaga namin ay production. Masigurado yung production, masigurado yung kapakanan ng magsasaka. So ang focus dyan, ano may tutulong ng DA sa pagtatanim? Una dyan, yung binhi, yung makinarya, libre din po yan. Yung irigasyon, libre din. So kung titingnan din natin ang budget ng DA, karamihan, more than 50% ay nasa palay subsector. Susunod po dyan, karamihan din
Antique, Palawan. So hindi siya major, except for Iloilo area na major rice producing area. And then again, karamihan ay naka-harvest na rin. So it will not have much impact, especially sa ating rice industry. Eden Santos, Net 25. Good afternoon po. Wala pa man pong bagyo, mataas na yung presyo ng mga bilihin. Lalo pa po itong tumaas ngayon dahil sa pagpasok ng bagyong Tino. Ano pong ginagawa ng Department of Agriculture para yung maiwasan po yung pananamantala ng iba nating mga kababayan? At dahil papasok na rin po ang holiday season, in-expect natin talaga na magkakaroon ng price increase. Ano po yung measures na ginagawa ng DA dito? Doon sa monitoring ng presyo, makita nyo regular yung pag-ikot ng DA, katuwang ang DTI at LGUs. In fact, kahapon, tsaka kaninang umaga, nag-ikot sa Kamuning, tsaka sa isang palengke. Then bukas meron pa ulit. So tuloy-tuloy yung pag-ikot ng ating kagawaran, again, katuwang ibang agencies, hindi lang sa Metro Manila, pati sa ibang parte ng ating bansa, para masigurado na yung presyo ay hindi naaabuso. Una yon. Tingnan din yung volume na meron tayo sa ating inventaryo, hindi lang ng bigas. Normally, pag ganitong holiday season, ang unang tumataas yung presyo ng karne, tsaka ng itlog, yan yung madalas. Pag may calamity naman, normally ang mabilis na maapektuhan yung presyo ng gulay, pero mabilis din naman ang nakaka-recover up to mga 10%. So yun, agad na minomonitor natin. Bukod po sa pag-iikot, Asik, alam naman po natin pagka-ikot nyo sa isang palengke, paglabas nyo doon, ilalabas na naman nila yung kanilang mataas sa price list. Para lang po ma-sure natin, meron ba tayong price cap para naman yung mga mamimili, alam nila na ito talaga yung presyo ng kanilang binibili. For rice, nananatili pa rin yung ating maximum suggested retail price. At maganda yung epekto nun. In fact, nung nagsimula yung MSRP, nasa 60 pesos yung presyo ng magandang klase ng bigas. Na ibaba natin yan sa level ng 50 pesos. Yung iba pa, nasa 43 hanggang 45. Nailabas din yung kautusan ni Secretary Kiko na magkaroon ng show cause order doon sa mga tindahan talaga na medyo mataas at nakaabuso ng presyo. So definitely inasahan na ng mga kababayan natin na bago yung holiday season talaga magkaroon po ng pagtaas ng presyo. May bagyo man o kalamidad o wala. Nagkakaroon pero hindi naman ganun kataas. Depende sa commodities. We're expecting po na yung mga kababayan natin biktima ng bagyo ay tiyak na bibisitahin ng Pangulo. Are we expecting na yung 20 pesos na kada kilo ng bigas ay ibebenta pa rin doon sa mga biktima or meron tayong separate na ipamamahagi po ng libre? Bigyan natin ng konteksto yung sa ginagawa ng DA regarding public calamities. Ang DA kasi hindi siya agency na relief. Ang DSWD, bumibili yan ng bigas sa DA sa NFA. Yun yung pinamamahagi ng libre. Diba? So kami sa DA, hindi kami namamahagi ng libre kasi hindi namin trabaho yun. So nagbibigay kami ng alternative, yung 20 pesos na bigas available in support in tandem para sa DSWD. Para klaro lang na ganun ang trabaho ng DA. Thank you.